Breaking news para sa lahat ng may mga magulang, lolo at lola na 60 years old and above. Kumpirmado na ng DSWD at ang balitang ito ay malaking tulong sa milyon-milyong Pilipinong nakatatanda sa buong bansa. Ang 2026 Universal Social Pension ay pinalaki na at kung ikaw o ang iyong pamilya ay qualified, maaari kayong makatanggap ng mas malaking halaga ngayong taon. Pero narito ang tanong na lahat ay gustong malaman. Sino talaga ang qualified? Dahil maraming matatanda ang hindi pa alam na pwede palang makapag-avail nito. At mas malala, marami sa kanila ang nag-iisip na hindi sila kabilang, pero kabilang sila. Kung ang iyong lolo, lola o kahit sino sa inyong pamilya ay 60 years old and above, huwag palampasin ang video na ito. Dito yan ibibigay namin ang buong update ng USP 2026. Kasama na ang bagong halaga ng pensyon, sino ang mga eligible, paano mag-apply o mag-update ng records, at kung ano ang gagawin kung hindi pa nakareceive ang inyong pamilya. Ang impormasyon na ito ay direkta mula sa DSWD, walang kupas, walang fake news, buo at totoong update para sa inyo. So kung gusto mong matulungan ang iyong pamilya na makuha ang binipisyong nararapat sa kanila, panoorin ang buong video na ito ngayon. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-like na agad para mas maraming pamilya ang makaalam ng importanteng balitang ito. Mas maraming pamilya ang makaalam ng importanteng balitang ito. Mga kaibigan, kung nandirito kayo ngayon, ibig sabihin ay mahalaga sa inyo ang inyong pamilya, lalo na ang mga nakatatanda. At tama lang yon dahil ang balitang dala namin ngayon ay isa sa pinaka-importanting updates na maririnig ninyo ngayong 20 Source 26. Kaya naman, huwag kayong aalis sa video na ito kahit isang segundo dahil bawat salitang aming sasabihin ay maaring magbago ng buhay ng inyong pamilya. Nagsimula ang Universal Social Pension Program o mas kilala sa tawag na USP, maraming taon na ang nakaraan at ito ay isang programa ng pamahalaan na Pilipino na nakakatugon sa mga kinakailangan ay may karapatang makatanggap ng regular na tulong pinansyal mula sa gobyerno. Hindi ito regalo, ito ay karapatan. Ito ay Pagkil and Development ay nagkumpirma na ang halaga ng Universal Social Pension ay tataas. Ang trend ay maliit na bagay. Ito ay isang makabuluhang pagbabago na direktang makakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga minamahal na nakatatanda sa buong Pilipinas. Milyon-milyong Pilipino ang kasalukuyang nag-e-enjoy ng benepisyo ng USP at ngayong taon ang bilang na iyon ay inaasahang lalaki pa habang ang halaga ng pensyon ay tataas din. Kaya ano nga ba ang bagong halaga? Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa DSWD, ang buwanang pensyon para sa mga qualified na senior citizen ay inaasahang tataas mula sa dating halaga patungo sa isang mas makabuluhang halaga na mas tutugon sa kasalukuyang pangangailangan ng ating mga matatanda. Ang pagtaas na ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan na naglalayong palakasin ang social protection para sa lahat ng Pilipino, lalo na ang mga nasa pinakamahirap na bahagi ng ating lipunan. Ang tulong na ito ay hindi maaaring palitan ng anumang bagay dahil ang katahimikan ng isip na nararamdaman ng isang matanda na alam niyang may darating na tulong bawat buwan, iyon ay walang katumbas na halaga. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanting tanong, sino ang mga qualified? Ito ang bahaging gusto ninyong marinig ng mabuti dahil maraming pamilya ang nakakamiss ng benepisyong ito dahil lamang sa hindi nila alam na qualified pala sila. Una at pinakamahalaga, ang isang tao ay dapat na 60 years old pataas para makapasok sa programa. Ito ang pangunahing pamantayan, ngunit hindi ito ang tanging kondisyon. Dapat ding mapatunayan na ang applicant ay naninirahan sa Pilipinas at siya ay isang Pilipinong mamamayan. Bukod doon, may kondisyon ukol sa kabuhayan. Ang USP ay espesyal na dinisenyo para sa mga indigent senior citizens, ibig sabihin para sa mga nakatatandang walang sapat na pinagkukunan ng kita. Kung ang isang matanda ay wala ng trabaho, walang regular na income, walang pensyon mula sa ibang gobyerno o pribadong institusyon at hindi sapat ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, iyon ang eksaktong tao na gustong tulungan ng programang ito. Iyon ang eksaktong tao na gustong tulungan ng programang ito. Siyang USP ay hindi para sa mga matandang may sapat na pinagkukuhanan ng kabuhayan.
Ito ay para sa mga pinakanangailangan at dahil doon, ito ay mas espesyal at mas makabuluhan para sa mga taong tunay na dapat matulungan. Ngunit narito ang isang bagay na marami ang hindi alam. Ang 60 years old and above na kondisyon ay may iba't ibang interpretasyon depende sa lokalidad. Sa ilang lugar sa Pilipinas, dahil sa dami ng aplikante at limitadong pondo, ang aktwal na threshold ay maaaring mas mataas. Halimbawa, may mga lugar kung saan ang priority ay ang 70 years old and above muna bago palawakin sa mas batang grupo. Kaya naman napakahalaga na makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office o sa inyong barangay social worker para malaman ang eksaktong sitwasyon sa inyong lugar. Huwag kayong mag-assume, magtanong dahil ang isang tanong lamang ay maaaring magbukas ng pinto ng tulong para sa inyong pamilya. Pag-usapan din natin ang proseso ng pag-avail. Para sa mga bagong aplikante, ang proseso ay nagsisimula sa barangay. Ang inyong lokal na barangay social worker o ang OSCA, Office for Senior Citizens Affairs, ang unang dapat ninyong kausapin. Sila ang makakatulong sa inyo na malaman kung kayo ay qualified at sila rin ang makakatulong na simulan ang proseso ng inyong aplikasyon. Huwag kayong mahiyang magtanong, iyan ang kanilang trabaho at sila ay nandoon para tulungan kayo. Para sa mga kasalukuyang benefikaryo naman, mayroon ding mahalagang bagay na dapat gawin ngayong 2026. Ang DSWD ay nag-uudyok sa lahat ng existing beneficiaries na i-update ang kanilang records, lalo na kung may nagbago sa kanilang sitwasyon tulad ng address, civil status o iba pang personal na impormasyon. Napakahalaga nito dahil ang mga hindi na-update na records ay maaaring maging dahilan ng pagkaantala o kahit pagkawala ng benepisyo. Isipin ninyo na lang ang sakit na iyon. Matagal nang nagiintay ng pensyon ang inyong lolo o lola at biglang hindi na dumarating ang pera dahil sa isang simpleng administrative na issue na madali sanang maayos. At dito pumapasok ang isa sa pinakakumun na reklamo na naririnig namin, ang pagkaantala ng disbursement. Maraming senior citizens ang nagrereklamo na minsan ay hindi regular ang pagdating ng kanilang pensyon. Ngayon, importante na malaman ninyo ang tamang solusyon para dito. Kung ang inyong pamilya ay nakaranas ng ganitong sitwasyon, ang una dapat na gawin ay makipag-ugnayan sa inyong barangay social worker at i-report ang issue. Barangay social worker at siya i-report ang issue. Kung walang aksyon sa barangay level, maaari kayong mag-escalate sa inyong municipal o city social welfare and development office. At kung kailangan pa ng mas mataas na aksyon, maaari kayong direktang makipag-ugnayan sa DSWD Regional Office sa inyong lugar. Huwag kayong sumuko. Ang benepisyong ito ay karapatan ng inyong pamilya at may mekanismo para masigurado na matatanggap ito. Ngayon, nais din naming pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga, ang scams at fake information na patungkol sa USP. Sa kasalukuyan, maraming taong sasamantalahin ang balitang ito para lukuhin ang ating mga matatanda at ang kanilang mga pamilya. Mayroon mga taong magpapanggap na DSWD representatives o magsasabi na kailangan ng bayad para ma-process ang aplikasyon o kukuha ng personal information ng walang lehitimong dahilan. Kaya naman, malinaw na sinasabi namin ngayon, ang Universal Social Pension ay libre, walang processing fee, walang bayad na kailangan. Kung may naghahanap ng pera mula sa inyo bilang kapalit ng tulong para sa USP application, iyan ay isang scam. I-report agad sa inyong barangay o sa pinakamalapit na DSWD office. Habang tinutulungan ng gobyerno ang ating mga senior citizens sa pamamagitan ng USP, mahalaga ring malaman ng ating mga matatanda at ng kanilang mga pamilya ang ibang benepisyo na available para sa kanila. Bukod sa pensyon, may mga karagdagang benepisyo ang ating mga senior citizens na maaari nilang i-avail tulad ng libreng gamot sa ilang ospital at health centers, mga diskwento sa pagbili ng pangunahing pangangailangan at libreng medikal na check-up sa ilang panahon ng taon. Ang Expanded Senior Citizens Act ay nagbibigay ng malawak na proteksyon para sa ating mga matatanda at ang USP ay isa lamang sa maraming benepisyo na nararapat sa kanila. Siguraduhin ninyong alam ng inyong mga mahal sa buhay ang lahat ng kanilang karapatan.
Isa pa sa mga bagay na gusto naming bigyang diin ngayon ay ang papel ng pamilya sa buong prosesong ito. Hindi lang ito responsibilidad ng gobyerno. Responsibilidad din natin bilang mga anak, apo, pamangkin, o kahit kapitbahay na tiyaking natatanggap ng ating mga nakatatanda ang tulong na nararapat sa kanila at sa ating mga nakatatanda ang tulong na nararapat sa kanila. Kung may lolo o lola kayo o kahit sinong matanda sa inyong komunidad na nangangailangan ng tulong, maging aktibo, tulungan silang mag-apply, samahan sila sa barangay, tiyaking updated ang kanilang records. Ang isang oras ng inyong oras ay maaaring magbigay ng regular na tulong sa kanila sa loob ng maraming buwan at taon. Napakagaling ng pagkakataong ito para din pag-usapan ang kahalagahan ng pag-DSWD para matukoy ang mga eligible na beneficiaryo ng iba't ibang social protection programs kasama na ang USP, kung ang inyong pamilya. Habang papalapit ang implementasyon ng pagtaas ng USP ngayong 2026, nagbibigay din ang DSWD sa kahalagahan ng tamang dokumentasyon. Para sa mga bagong aplikante, angado kung anong dokumento ang kailangan. Ulit, ang inyong barangay social worker ang pinakamalapit na mapagkukunan ng tamang impormasyon para sa inyong partikular na sitwasyon. At sa mga manunood na nasa ibang bansa, sa mga OFW, na ang mga magulang o lolo at lola ay nandito sa Pilipinas, ito ay para din sa inyo. O ang lolo at lola ay nandito sa Pilipinas, ito ay para din sa inyo. Kahit malayo kayo, maaari ninyong tiyakin na nagiging aktibo ang inyong mga mahal sa buhay sa pag-avail ng kanilang mga benepisyo. Makipag-ugnayan sa inyong mga kapatid, pinsan, o kahit sinong kamag-anak na nandoon sa Pilipinas at huwag hayaang mapalampas ng inyong pamilya ang tulong na ito. Mga kaibigan, ang Universal Social Pension ay hindi lang isang programa. Ito ay isang pangako ng ating pamahalaan na ang bawat Pilipinong tumanda ng may pagmamahal at pagsisikap para sa kanyang pamilya at bansa ay hindi hahayaang pabayaan sa kanyang pagtanda. Diyan ganong mga lolo at lola, ang mga taong nagpadala sa atin sa paaralan, nagbigay ng pagmamahal at sakripisyo para sa ating kinabukasan, nararapat silang mabuhay ng may dignidad, may sapat na pagkain at may katahimikan ng isip na may susuporta sa kanila. Ngayong 2026, ang pagtaas ng USP ay isang malaking hakbang patungo sa mas makatarungang lipunan para sa ating mga nakatatanda. At ang aming mensahe sa inyo ngayon ay simple. Huwag hayaang mapalampas ng inyong pamilya ang pagkakataong ito. Kumilos ngayon, bisitahin ang inyong barangay, kausapin ang social worker, i-update ang mga records at tiyakin na ang inyong minamahal na matatanda ay nakatanggap ng benepisyong nararapat sa kanila. Biyong nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga may matatanda sa kanilang tahanan. Ang isang share ay maaaring magbago ng buhay ng isang pamilya. At kung mayroon kayong mga katanungan o karanasan na gustong ibahagi, ilagay ito sa comment section sa ibaba. Aktibo kaming sumasagot at gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Salamat sa inyong oras at hanggang sa susunod na video.